Ngayon na naandyan na ang Car Parking Multiplayer 2, ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat mong unang gawin bago ka maglaro ng CPM2? Hi guys, what's up? Ako nga pala to si D at welcome nga pala dito sa aking YouTube channel. So, pag-usapan natin, ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat mong unang gawin sa paglalaro ng Car Parking Multiplayer 2? First, pumili ka muna ng starter car na pwede mong upgrade pag meron ka ng sapat na in-game money. At nire-recommend ko dito ang starter car na Honda Civic EK9. Ang CPM2 ay hindi kagaya ng CPM1 na meron ng starter car. Sa CPM1, kailangan mo munang bumili ng starter car mo. Kapag nakapili ka na ng starter car mo, next step ay i-collect mo naman lahat ng treasures sa City 1. Sa ganitong paraan, magkakameron ka ng sapat na in-game money para ma-upgrade ang iyong starter car. Next step ay ang pagbabuy and sell ng mga design cars. Para sa ilan, ang pagbabuy and sell ng design cars ay napaka-basic na, pero kung isa kang newbie, ay kailangan ito ang pag-aralan mo para magkameron ka ng in-game money. At ang last step ay ang pagtatas. Maraming nakukuhang in-game money sa pagtatas like cargo, taxi, at saka yung mga delivery. O kaya naman, pwede kang manghingi sa public. Meron dyan mga mababait na nagbibigay talaga. Marahil, meron dyan magsasabi na okay lang yan, kahit hindi ko nagawin yan. Meron namang GG or yung third party app na Game Guardian. In my opinion, possible naman talaga na mapasukan ng Game Guardian ang CPM2 kung walang gagawin ang mga developer ng CPM2. Kaya naman guys ang tatanungin ko, sa opinion nyo ba, okay lang ba na magkameron ng Game Guardian ang Car Parking Multiplayer 2? Paki-comment down below kung ano yung mga opinion nyo para malaman ko rin kung gusto nyo ba ng Game Guardian o hindi. So, ayun lang guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, baka naman pwede akong makahingi ng isang subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. So, ayun lang guys. Bye bye!